Good evening. Hello po. At magandang gabi po sa bawat isa na nakatunghay po dito po sa gawain ng Church of the Living Faith, Prayer and Fasting Devotion for the Nation. At tayo po ay nasa 38th season na po ng gawain na ito na may tema na may most profound supernatural experience, spiritual experience that changed my life. Amen. At tayo po ay nasa ikalawang gabi po ng gawain na ito, ng season na ito po. At nagpapasalamat po tayo na tayo po ay naimbitahan muli para magbahagi po ng ating pong experience na ito sa inyo po. At bago pong lahat, tayo po muna manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat na ang aming pong buhay ay magagamit po upang ma-express po ang aming pong mga na-experience or mga pina-experience mo po sa amin, mga kinatagpo mo po kami, Panginoon, sa sa isang banda ng aming pong buhay. Lord, salamat at I will be able to express, Lord God, sa gabing ito ng araw po ng mga kinatagpo mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Sinasaway namin ang mga gambala sa amin ng inyong pong kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway, dinudurog, winawasak, tinataboy namin ito, Panginoon. At ang katagumpayan mo ay amin na pong kiniklaim in Jesus' name. At gamitin mo po ang aming pong experience na to, pagpapahayag na to upang maabot po ang mga puso po na nalulungkot at hinahanap po ang inyo pong affection, ang inyo pong salita, ang inyo pong pagko-comfort po, Panginoon. Bless mo po sila, Panginoon, at ilapit mo po sa inyo pong pagliligtas. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. At sa gabi pong ito, maybe may mga experience po ako na we're going to recall na po. At sa palagay ko po ay ito po ay ano na po sa akin ay supernatural po sa akin to. Katulad po, I'll begin with yung my first encounter po sa Lord. Talaga pong when I was still a student po sa UE, nagkaroon po kami ng we were invited na mag-attend po ng isang klase sa Jesus Reigns po sa Nakpil. At while we are on the way doon po basta po ang alam ko po ang eksena ay nasa overpass po kami at malapit na po kami sa Quiapo Church. Hindi po ito Friday, Tuesday po ito ang alam ko, pagkakaalala ko po. At sabi ko po sa classmate, kay Albert Beltran, yan po, siya po. Talaga pong sabi ko sa kanya, daan muna tayo sa Nazareno, sabi ko po. Daan muna tayo sa Nazareno. Sabi po niya sa akin, wag na, malilate na tayo. Paano pa yun yung sarcastic pa yun, gano'n. Tapos, nung pong narinig ko po yun, naramdaman ko po yung care yung care po ng Lord, na talagang, eto sinulat ko po para hindi po ako mawala. Yan. Yung eksena po na yon, naramdaman ko po yung Lord na hinarangan po ako. Yung naalala niyo po yung Consays na multivitamins. Parang yun po yung eksena Yung bang nagkaroon ng walls, black, black, black.
hanggang sa makaikot po sa akin, gano'n. Hanggang sa maikot po sa akin tapos yun na, wala na yung yung istorya ko, mabilis kong masabi ano po, ah, na harangan po ako, gano'n. Pero po nung sa actual na nangyayari po yun, parang ang tagal, gano'n. Kasi parang isa-isa po yung blocks na hinahaharang po sa akin hanggang naikutan na po ako, gano'n po. Tapos sabi ko, okey. Yun po, yun lang po yung nangyari na yun na pinaikutan po ako na naging kulay, semento po, gano'n pa yung paligid ko na black na. Tapos sabi ko, okey, yun lang po yung eksena na yun. Tapos, ang feel ko po nun ay, hindi na ako inallow ng Lord from then on sa na ah, dumalo pa sa mga gawain ng old faith ko. Parang yun na ang first step ko sa ah, sa aking bagong pananampalataya sa Lord. Yung kasi po nasabi ko po na yung time na yon talaga pong nagko-cross ako between ah, two edges po. Nasa gitna po ako noon at sa'kin ito yung old faith ko at ito yung bagong pinananampalatayanan ko na sa'kin okey lang na pareho sila, pero sa Lord pala mamili ka na at si Lord ang pumili na kung saan ako. Hinarang niya ako, gano'n. Yung parang, "Stop na, stop ka na diyaan at, dito ka na sa akin." Gano'n. Yun po yung naramdaman ko na kasi simula po nun hindi na parang wala na sa akin na mag-a-attend pa ng, mass doon, um magda-drop by pa ako doon sa Quiapo Church po. 'Yan. Hindi ko na naisip uli na, one day, babalik ako diyan, attend ako ng mass o kaya kahit walang mass, mag-drop by ako do'n, gano'n. Yun po ang talagang, experience ko sa Lord na, He cared so much for me na, ah sa Lord na ako mag-focus. Yan, I had enough of that Quiapo days ano po. At talagang inisnatch niya ako from my old belief at talagang doon na ako kinarga ako ng Lord from then at hindi na ah, sarado na yan sa isip ko, wala na yan. At talagang super, super, supernatural po yun. Kasi parang ano yung bang face to face. Face to face, kung na-experience yun na ganun ang nangyari. Yung bang, wow. Kasi busy ang ano po, di ba? Busy ang Quiapo. Eh, nandun pa kami sa overpass talagang overview o mag-turn around ka do'n. Talagang napaka-busy, may mga establishments, 'di ba? Pero nung hinarangan, nag-blockade ang Lord sa akin, talagang wala, parang wala wala na akong nakitang iba. Parang 'di ba blackout, 'yun kulay gray, parang yung aspaltadong pader, gano'n. Gano'n po yung eksena, gano'n. Tapos 'yun wala na. Ah, ah, Sabi ko, "Okay." Parang ano, yung turnaround experience ko 'yun sa Lord at talagang, wow, ah, ay hindi ko ma-express maigi basta sa'kin, 'yun na 'yun. 'Yun na yung experience ko na 'yun at talagang wow, may gano'n si Lord na ginawa sa akin at, 'yun. Meron pa pong that was the old ano po. Yung ngayon, ah, balik po ulit tayo sa dati. Yung nasa First Pasay, Christian Reformed Church po ako. Um,
sabi yung sa isip-isip ko po no'n na 'pag mabait na ako, yung bang, transformed na ako, yun yung kung kailan ako mabait na sa nanay ko. Ah, ewan ko po bakit gano'n. Naalala ko po nung punta ako ng Malaysia, tuwang-tuwa ako kasi, "Wow, I'll be away from mama." Gano'n po. Parang parang may freedom, yehey! Gano'n po. Kasi, ka-experience po kami ano. Hindi naman po ako proud to say na yung mga experience, yung mga paluan po namin noon, hanger, 'yan. Basta po to be away from mom, masaya. So, at pina-experience po sa akin yun ni Lord na nakarating ako sa Malaysia, yun. 24 yata ako no'n. Tapos, yun, basta ang na-stick sa isip ko, mabait na ako 'pag mabait na ako sa nanay ko. And nakalimutan ko na po yun, pero yung yung hindi ako mabait sa nanay ko, nangyayari pa rin, ano po. At, papasalamat ako sa Lord kasi pinapa-experience niya sa akin these days yung compassion ko sa nanay ko. Ah, yung I can bear yung mga ingay niya. Ingay yun, eh. I can bear yung paulit-ulit siya, gano'n. Salamat sa Lord, I am able to withstand nung ingay niya na yun. Kasi kapag maingay siya, maingay din ako. Gano'n. At talagang, Lord, salamat. Kasi, ah, pinapatapos mo na yung unloving ko sa kanya. At pinapa-experience mo sa akin, binibigay mo sa heart mo, yung heart sa akin, yung heart na, mabait ka na, mabait ka na iha, gano'n. At, yung I believe, I claim, at talagang, pinananampalatayanan ko na one day, yung ano, yung matapang ako 'pag ako mismo ang magpapahayag sa kanya ng kanyang, salvation. Yung ako magse-share sa kanya ng, word of God, ng, salvation ni Lord, yun ang nilalagay ng Lord sa puso ko. At hindi ako yung parang naduduwag. Lord, thank you for the courage, pero yung timing ang hinihintay ko sa Lord. Sabi nga 'di ba, ah, ah, Ecclesiastes 3:11, ah, the Lord makes, all things beautiful in His time. At, kini-claim ko 'yon. The Lord is polishing me na, I'll be polished to, share with her ng, salvation. At, talagang, Lord, thank you for the courage na yang matapang ako noon, nakikipagsagutan ako sa nanay ko. Pero ito yung time na yung tapang na yun, yung pagbabahagi ko sa nanay ko ng word of God. Ako, 'di ba? Amen. At talagang, hindi ako yung pakiramdam ko, hindi ako naduduwag. Ayokong hindi yung pagtatago sa araw na yon ang nararamdaman ko. I am excited for that day to come. Amen. Yeah. Salamat sa Lord. At talagang, I believe, I claim, at talagang pinanampalatayanan ko yun, na it will come, at ang kanyang salvation ay hindi mahuhuli. Tanda na nanay ko, 20 years ang gap namin.
So, sa mga 70 plus na siya. Salvation for her will not be late. I know it will come on time. Time ni Lord. At babakbakin ni Lord ang mga walls sa kanya. What she needs is love. At marami niyan si Lord. And I believe na uh, itatawid ako ni Lord doon sa araw na yon na ibabahagi sa kanya ang salita ng Diyos. Ang pagliligtas ni Lord, ano po, talagang, wow, excited. Excited me. Excited so much. At nauunti-unti kasi iba yung kay pastor 'pag sinasabi ko sa kanya na, "Oh, 'yan anuhin mo na, yayain mo sa church." 'Pag hindi siya pumayag, okay, baka ako ang hinihintay, gano'n. Kasi kapag hindi ko masabi sa kanya dahil nasa distansya ako, 'yan pinapasabi ko sa kanya, basta I'm excited na dumating ang araw na 'yon, ano po. At hindi ako nadi-discourage na, ah ah, um, hindi ako nadi-discourage na matagal pa ba o lumipas na. Basta his day is the best day. At pinapolish ako ni Lord sa bagay na yan. Ah, I love my mom. Naipipicture ko na nga kung ano yung mga mangyayari, kung ano yung eksena. uh, I want my siblings to also be there sa araw na yun. Parang big event namin. Talagang sasamahan po. I claim that sasamahan po tayo ni Lord sa araw na yon. At ibigyan niya ako ng maraming pondo para masaya at nakakabusog ang araw na yon. Hindi lang sa lamang tiyan, kung hindi sa spiritual po. The Lord will give us the best experience, His experience na kasama ang mga mahal ko sa buhay. Yan po. Sa part ko lang po yun, ano po, kasi picture ko sa Maynila po yun eh. Kaya samahan niyo po ako. Yun po ang sinasabi ko po na samahan niyo ako sa panalangin. Yan, dun ko po kayo iniimbita sa panalangin po. Mangyayari po yon sa tulong po ng inyong pakikisa po sa excitement na ito at sa pananalangin po. At ano pa ba ang mai-share ko? Parang yun lang yung hinanda ko talaga eh. Kasi doon ako na-excite. Yun talaga ang pinagpaplanuhan ko at pinagpipray ko sa Lord na mangyari at hindi pa maging huli ang mga susunod na araw para sa nanay ko. Amen. At yun lang po ang talagang gusto kong ibahagi po sa inyo na sa inyo po, wag po kayong malulungkot na hindi ninyo mahakbangan ang mga bagay na yon, yung mga ganon na maging kaisa ninyo ang mga mahal nyo sa buhay. Keep on praying, keep on believing, just go on sa pananalangin na ito, sa plead na ito sa Lord. Sasamahan po tayo ng Lord dyan. Basta po hahakbang po tayo, hahakbangan po natin iyan. Hindi po hahakbang lalampasan, kundi yung looking forward po tayo dyan na mangyayari at gagawin po natin. Amen po. Lahat po ng tapang ay ibibigay po sa atin ng Lord. Kung ano po ang makapagbibigay ng luwalhati po sa Kanya ay gagawin po niya yan. Ayon din po sa Kanya pong kalooban. Amen po. At yun lang po. Sana po ay natuwa kayo sa binahagi ko na ito at kasi
ako ang binakbak ng Lord, hindi naman po nanay ko ako nakaramdam. Kaya po lahat po ng burden nasa akin, burden to make it happen. And I believe it will happen in the Lord's proper time, beautiful time. Amen po. At tayo po ay manalangin na po. Amen. Salamat po o Diyos sa ibinigay mong pagkakataon na ito upang ipahayag sa mga nanonood, nakikinig, nakaabang, nakikiisa sa gawain na ito. Lord, I pray na they too will had the best time, Lord God, sa planning at sa mga magagandang naiisip nila sa kanila pong mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa inyo, hindi pa po nakatanggap, wala pa pong assurance of salvation. Lord, dalangin ko, O Diyos, na katulad po sa akin, ay bigyan mo po sila ng tapang, bigyan mo po sila ng yung aggressiveness, bigyan mo po sila ng zeal, Panginoon, to make it happen, na hindi po bibitiw sa mga ipinapanalangin nila. O Diyos, Ikaw ang aming nilalapitan, sa inyo po namin itinataas ang mga sitwasyon na ito, ang mga excitement sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless, Panginoon, sa mga plano na ito. Ikaw po ang masunod, Panginoon. Pangunahan mo kami sa mga araw na inyo pong gagawin, inyo pong uh, uh, sa araw na you will make that thing happen. Lord, salamat po, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Salamat, pinupuno mo kami ng kagalakan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, muli. At i-bless mo po ang mga nakikinig, ang mga nagli-lead ng mga gawain na ito. I-bless mo po sila, Panginoon. Ikaw po ang kumatagpo ng mga sitwasyon nila, suliranin nila, Panginoon. Ikaw po ang magsagot sa mga panalangin namin, Panginoon. I-bless mo po ang aming bansa at ang mga kasalukuyang mga pangyayari, mga bagyo na ito. Lord, kasi ito yung kasalukuyang bagyo, Panginoon, ni Enteng. Lord, ikaw po mag-ingat, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay. Ikaw ang mag-bless sa church namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na pinatigil mo na po ang mga bagyo. Ang bagyo, Panginoon, at sa mga dinaanan po ng bagyo, Panginoon, katagpuin mo po sila, Panginoon, sa mga nangyari sa kanila, sa pagdaan sa kanila ng bagyo. Lord, hupain mo po ang mga baha, Panginoon, na nakapagbigay ng disturbance sa kanila, Panginoon, sa mga paggawain nila, sa mga trabaho, sa pinagkakakitaan po nila. Lord, ikaw po ang uh, umakay sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang humawak ng mga kamay nila, Panginoon, upang sila po ay maialis sa mga pagkasadlak, Panginoon, sa mga hindi magandang sitwasyon. Bless them, Lord God, at ikaw po ang magbigay ng kagalakan sa mga puso po nila, Panginoon. In Jesus' name, Lord, tinataas po namin sa inyo ito. Bless mo po ang mga pastor namin, Panginoon. Gamitin mo sila mightily, Panginoon, sa pag-handle po ng mga church, ng mga kapatiran, Panginoon, sa mga iba pong namin na mga pastors. I-bless mo po sila, ilayo mo po sila sa tukso, at maging patatagin mo po sila sa kanilang calling, Panginoon. Salamat po at tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Be blessed and be glorified, Lord God. And we thank you, Lord. And sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Good night. And see you the next time. Ouch! Salamat po. Good night. And God bless po sa bawat isa. Mwah, mwah.